Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Kayo po ay muling nakatunghay sa serye ng Integridad ng Puso na ating sinusubaybayan every Sunday. At sa pagpapatuloy po ng ating pananambahan ngayong gabi, ay ating pong i-recite na sabay-sabay ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Kristo na anak niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birhing Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing sa ikatlong araw at nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na walang hanggan, siya nawa. Ating recite ang 10 utos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong mong Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Galang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Pagpalain nawa ng Diyos ang kanyang salita. Alright? So, sa ating pong serye, hindi hinahanap ng Diyos ang pinakamagaling, pinakamayaman, pinakasikat. Ang kanyang hinahanap ay isang pusong nakatalaga sa Diyos, tapat at may integridad sa Kanya. Sa nakalipas na ilang linggo ay ating pong tinalakay ang unang episode, ang pusong nakikita ng Diyos. Ikalawa, ang pusong tapat sa lihim. Ikatlo, ang pusong walang hati. Ikaapat, ang pusong nagsisisi. Ikalima, ang pusong may takot sa Diyos. At ikaanim, ang pusong may malinis na motibo. At ngayong ikapitong episode, ang pusong mapagpakumbaba. Okay? Ito po ang ating pamagat ng paksa ngayong gabi na ating tatalakayin. At dito po sa series na to, itong paksang ito ay maunawaan natin ang pinakahalimbawa ng pusong mapagpakumbaba at kung paano natin ito maipapamuhay at bakit. So tayo po ay dumulog sa panalangin at hilingin natin sa Diyos na samahan tayo sa gabing ito. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa iyo sa gabing ito. Kami po ay nagpapasalamat sa biyaya na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa gabing ito na kami po ay may pagkakataon na makapakinig ng iyong mga salita bilang aming pagsamba sa iyo sa gabing ito. Aming dinadalangin, Panginoon, na paunawa mo sa amin ang mensahe na aming maririnig at ito ay aming maipamuhay. Sa gayon ay ang aming buhay ay maging pagpapala at nagbibigay ng luwalhati sa iyong pangalan. Ito po ay aming idinadalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Alright? Muli sa ating pong episode 7, ang mapagpakumbabang o ang pusong mapagpakumbaba.
Okay, ang ating pong pangunahing teksto ay ating pong matatagpuan sa Mikas chapter 6 verse 8. Kanyang ipinahayag sa iyo o tao kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa ng katarungan, umibig sa kagandahang loob, at lumakad na may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos. Pagpalain nawa ng Diyos ang kanyang mga salita. Sa mundong ang sukatan ng tagumpay ay kapangyarihan, katanyagan, at kayamanan, madalas na iniisip ng marami na ang pagpapakumbaba ay tanda ng kahinaan. Ngunit sa kaharian ng Diyos, kabaliktaran ng katotohanan. Ang tunay na dakila ay marunong yumuko. Ang taong may integridad ay hindi naghahanap ng papuri, kundi ng pagkakataong maglingkod. Hindi hinahanap ng Diyos ang taong maraming titulo, kundi ang taong may pusong handang magpasakop sa Kanya. Mga kapatid, itong talatang ito ay ating suriin at sapagkat meron po tayong obserbasyon, interpretasyon at aplikasyon ng talatang ito na ating makukuha. Okay? Ang una nating katanungan, ano po ang ipinapakita ng Micah o Micah chapter 6 verse 8 tungkol sa tunay na hinahanap ng Diyos sa kanyang mga lingkod? Ipinapakita po ng talatang ito na ang Diyos ay higit na nakatuon sa karakter kaysa panlabas na reliyosong gawain. Sa konteksto po ng Micah 6:6 hanggang 7, iniisip ng Israel ng maraming handog at sakripisyo ay makalulugod sa Diyos. Ngunit itinuwid ng propeta ang maling pananaw na ito. Hindi tinatanggihan ng Diyos ang pagsamba. Subalit, ang pagsambang walang katwiran, awa at pagpapakumbaba ay walang kabuluhan. Ang tatlong hinihingi ng Diyos dito po sa talatang ito ay gumawa ng katarungan, umibig sa kagandahang loob, at lumakad na may kapakumbabaan. Ito pong tatlong ito ay nagpapakita ng isang pusong may integridad na nakikita sa pangaraw-araw na pamumuhay. Ito rin ang binibigyang diin ni Jesus nang sabihin niya, ang higit na mahalagang bagay sa kautusan ay ang katarungan, awa at katapatan. Ay ikalawa nating tanong, bakit? Ito po yung interpretasyon nito. Magkaugnay, bakit magkaugnay ang katarungan, kagandahang loob, at pagpapakumbaba sa buhay ng isang mananampalataya? Ang tatlong ito ay hindi maaaring paghiwalayin sapagkat bumubuo sila ng isang buo at balansing pamumuhay na nagbibigay luwalhati sa Diyos. Ang paggawa po ng katarungan ay nagpapakita ng ating tamang pakikitungo sa kapwa. Ikalawa, ang pag-ibig sa kagandahang loob ay nagpapakita ng habag, pagpapatawad, at tapat na pagmamalasakit. Ang paglakad na may kapakumbabaan ay nagpapakita ng tamang relasyon sa Diyos na kinikilalang siya ang Panginoon ng ating buhay. Kapag nawawala ang isa sa mga ito, nagiging hindi balanse ang ating pananampalataya.
Maaaring maging makatarungan ngunit walang habag o maawain ngunit walang katotohanan o kaya na may gumagawa ng mabuti ngunit puno ng pagmamataas. Mga kapatid, ang tunay na integridad ay makikita lamang kapag ang tatlong ito ay sabay na isinasabuhay. Ikatlo, ano po ang ibig sabihin ng lumakad na may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos? At paano ito maisasabuhay ngayon? Narito po yung ating sagot sa tanong na ito. Ang lumakad daw po ay larawan ng tuloy-tuloy na pamumuhay at pang-araw-araw na pakikisama sa Diyos. Ang may kapakumbabaan ay nangangahulugang kinikilala natin ang ating lubos na pag-asa sa Kanya, ay handang magpasakop sa Kanyang kalooban. Amen? Maisasabuhay po ito sa pamamagitan ng pag-amin ng ating mga pagkukulang at kasalanan, pagtanggap sa pagtutuwid ng salita ng Diyos at ng kapwa mananampalataya, paghingi ng gabay ng Diyos sa panalangin bago gumawa ng mahalagang desisyon, pagbibigay ng lahat ng papuri at kaluwalhatian sa Diyos sa bawat tagumpay. Ito po ang halimbawa ni Jesus na bagamat siya ay Diyos, ay nagpakababa at naging masuni rin hanggang kamatayan. Ang taong lumalakad na kasama ang Diyos ay hindi nagtitiwala sa sariling kakayahan kundi sa biyaya at kapangyarihan ng ating Panginoon. Mga kaibigan at mga kapatid, kung kayo po ay nariyan at nakikinig, okay? Itong episode po natin ngayon, ang pusong mapagpakumbaba. Okay? Ang tanong po natin na sasagutin ay ano ba yung katotohanan na gusto ng Diyos na maunawaan at paniwalaan mo? Okay? Unless na maunawaan mo to, hindi mo siya papaniwalaan. Patungkol sa integridad ng puso. Sapagkat sa panahon natin ngayon, wala nang pakialam ang mga tao kung ang kanilang pagkatao ay madungisan man basta may pera sila, makapangyarihan sila, nasa posisyon sila. Pero ang Diyos ay walang pakialam kahit na anong titulo, yaman, kapangyarihan meron ka. Sapagkat ang hinahanap niya ay ang puso na nagpapakumbaba. Okay? So, ang katotohanan po dito, ang integridad ay hindi nagbubunga ng pagmamataas kundi ng tunay na pagpapakumbaba. Mga kapatid, ang taong may integridad ay alam niyang lahat na ang kanyang kakayahan, tagumpay at pagkakataon ay kaloob lamang ng Diyos. Dahil dito, wala siyang dahilan upang ipagmalaki ang kanyang sarili. Sinabi ni Apostol Pablo, ano ang meron ka na hindi mo tinanggap? At kung tinanggap mo, bakit ka magmamapuri na parang hindi mo tinanggap? Mga kapatid, ang pagpapakumbaba, okay, ay hindi nangangahulugan mababa ang tingin sa sarili. Okay? Tandaan natin, alam ng taong may integridad ng lahat ng meron siya ay galing sa Diyos. At nabanggit ito ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 4:7 na ating binasa kanina. Ay ikalawa naman ay
Ang pagpakumbaba ay hindi nangangahulugang mababa, okey? Ang tingin sa sarili. Ito ay tamang pagtingin sa sarili. Kinikilala ang sariling kahinaan habang lubos na nagtitiwala sa biyaya ng Diyos. Ang Panginoong Hesus mismo ang pinakadakilang halimbawa nito. Nagpakababa siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging kamatayan sa krus. Bagamat siya ay hari ng mga hari, hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. Kung inyo pong makikita sa larawan, sa Juan 13:12 hanggang 15, ipinakita niya na ang tunay na pamumuno ay nagsisimula sa pagpapakumbabang paglilingkod. Sinabi rin ng kasulatan, ang Diyos ang sumasalungat sa mga mapagmataas, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Amen po. Okay? Tandaan po natin na ang tunay na lingkod ay hindi nagtatanong. Okay? Ano po yung kanyang tinatanong? Medyo tumalon po tayo kanina. Okay? Ang tunay na lingkod ay hindi nagtatanong na kung ah, ano ba nakalagay natin doon. Lagyan po natin. Okay, hindi natin balik. Hindi po siya nagtatanong kung makakaya niya o kaya niya, kundi kung ano ang puwedeng magawa ng Diyos sa kanya. Okay? Sinabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Napakahalagang paalala nito sa atin. Ano po, ang tao pong mapagmataas ay lumalayo sa biyaya ng Diyos. Samantalang ang mapagpakumbaba ay lalo pang pinagpapala ng Diyos. So hindi po ito yung tinatawag nating kasi madiskarte ako, kaya nagawa ko ito, kasi magaling ako, kasi ganito ako. Yan po ay isa pong pagyayabang na isa sa kinapuputan ng Diyos. Ang tao pong may integridad at mapagpakumbaba ay kinikilala niya sa puso niya na ang Diyos ang gumagawa nito para sa kanya. Alright? So ngayon, ang tanong natin dito, no, kasi nabanggit na rin ni Pedro yan eh. Ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagtaas ngunit nagbibigay biyaya sa mga magpapakumbaba. Paano natin may apply practical na application ang mga talata na nabanggit at yung mga puntos na ating binanggit patungkol sa integridad at yung bunga nito ay yung pagpapakumbaba. Number one, application natin, okay, para ma-develop yung integridad ng puso. Tanggapin ang sariling pagkakamali. Walang taong hindi nagkakamali. Ang taong may integridad ay hindi gumagawa ng palusot. Siya'y marunong magsabi ng nagkamali ako. Patawad. Meron po ba tayong gano'n na puso o kaisipan na umaamin sa pagkakamali? May mga tao kasing gustong magpalusot kahit na alam nilang mali at gusto nilang takpan ito. Dahil sabi ng Kawikaan 28 talatang 13, ang nagkukubli ng kanyang kasalanan ay hindi uunlad, ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod dito ay, ay, ay tatanggap ng awa. Yan ang isang husay, isang mabuting
pundasyon, bunga ng taong umaamin sa kanyang pagkakamali. Kasi kung nagkamali ka, aminin mo. Kaysa namang ano mo, magpalusot ka kasi lumalaki yan. Yung mga taong gumagawa ng palusot, mas lalo silang nababaon sa kanilang mga kasalanan. Katulad nitong mga korupsyon na nangyari sa ating bansa ngayon, yung pagpapalusot ng mga flood control na yan, na pinagpipilitang huwag imbestigahan. Pero lalong lumalabas ngayon ang katotohanan. Dahil itong mga pag-ulan na 'to na walang humpay, nagbabahaan sa maraming lugar, ay nagpapakita lamang na talagang, ah, merong mga anomalya na naganap. At kung sino ang involved dito, ay alam na natin kung sino. Dahil kung sino ang, nasa pamunuan, sino pa ang dapat na gagawa niyan, okey? Tandaan natin ano, ang pag-amin ng pagkakamali ay hindi kahinaan, kundi katatagan ng karakter. Kaya kung kayo ay alam niyo nagkamali kayo, aminin niyo yung pagkakamali, okey? Ikalawa, makinig sa payo at pagtutuwid. Ang mapagmataas ay ayaw tumanggap ng pagsuway, ngunit ang mapagpakumbaba ay nakikita ang pagtutuwid bilang pagpapala. Kawikaan 12 talatang 15, nadaanan na po natin yan do'n sa ating serye. Ang mangmang ay nag-aakalang tama ang kanyang sariling lakad, ngunit ang marunong ay nakikinig sa payo. Mga kapatid, kapag may nagtutuwid sa atin, itanong natin, ano ang gustong ituro ng Diyos sa akin? Ganun lagi dapat ang ating katwiran. Hindi yung 'pag may nagtutuwid sa'yo ay, nangangatwiran ka at sabihin mong tama ka, pero mali ka naman. So, yung mga tao na tumatanggap ng payo at pagtutuwid ay, marunong at yan ay nakikinig at ang kanilang karakter ay lalong tumatatag dahil sa kanilang pakikinig at tutuwid ng kanilang mga kamalian. Kaya ikatlo, bigyan ng kredito ang iba o yung credit. Ibig sabihin, ah, tawag dito, yung makilala. Ang taong may integridad ay hindi umaagaw ng tagumpay ng kapwa. Marunong siyang magpasalamat, bigay ng papuri, at kilalanin ang kontribusyon ng iba. Hindi niya sinasarili ito kasi kung may natutunan ka sa iba, kung may nagturo sa iyo, kung may tumulong sa iyo, i-credit mo sila, kilalanin mo sila, na kaya ka nakarating diyan kasi may tumulong sa iyo. Hindi yung sasabihin mo, ay, magaling ako, diskarte ko 'to. Isa pong malaking pagyayabang 'yan. We cannot go to the top, hindi tayo puwedeng makarating do'n sa dulo kung wala tayong mga tao na tumulong sa atin o ginamit ng Diyos para tayo matulungan. Amen po. Ang sabi sa, ah, Roma 12:10, mag-unahan kayo sa pagpaparangal sa isa't isa. Kapag marunong tayong magbigay ng pagkilala, ipinapakita nating hindi ang sariling pangalan ang ating ipinaglalaban, kundi ang kaluwalhatian ng Diyos. Pakinggan niyo pong mabuti ang halimbawang ito, ilustrasyon na 'to. Ang punong hitik sa bunga ay laging nakayuko. Ang punong hitik sa bunga ay laging nakayuko. Kapag kakaunti pa lamang ang bunga, nakatindig itong mataas. Ngunit habang dumarami ang bunga, lalo itong yumuyuko. Ganon din ang tao. Ang taong kakaunti pa lamang ang karanasan ay madaling magyabang.
Ngunit habang lalong lumalalim ang kanyang karunungan at relasyon sa Diyos, lalo siyang nagiging mapagpakumbaba. Tandaan natin ang tunay na bunga ng Espiritu ay hindi nagbubunga ng kayabangan, kundi ng kababaang loob. Meron pong isang kilalang guro sa seminaryo na maraming nais matutunan ng mga mag-aaral. Isang araw may estudyanteng nagtanong, Doktor, ano po ang pinakamahalagang natutunan ninyo sa napakaraming taon na pag-aaral? Ngumiti ang propesor at sumagot, habang mas marami akong nalalaman tungkol sa Diyos, lalo kong napagtanto kung gaano pa karami ang hindi ko alam. Tahimik ang buong klase. Mga kapatid, ang tunay na karunungan ay hindi nagtataas ng sarili. Sa halip, lalo nitong inilalapit ang tao sa pagpapakumbaba at pagdepende sa Diyos. Ito po yung hamon natin ngayong araw na ito ng linggo. At kung kayo nakikinig at nagsusuri dito sa ating mensahe ngayong gabi, ay hinahamon tayo. May bahagi ba ng iyong buhay na nahihirapan kang magpakumbaba? Meron bang taong kailangan mong hingan ng tawad? May payo bang matagal mo nang tinatanggihan dahil iniisip mong ikaw ang laging tama? Mga kapatid, ang Diyos ay naghahanap ng pusong marunong yumuko bago niya ito higit na itaas. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat sapagkat ang iyong anak na si Jesucristo ang perpektong halimbawa ng pagpapakumbaba. Alisin mo ang anumang pagmamataas sa aming puso. Turuan mo kaming umamin sa aming pagkakamali. Tumanggap ng payo at magbigay ng karangalan sa iba. Naway makita ng mga tao, hindi ang aming sarili kundi ang iyong biyaya sa aming buhay. Hubugin mo ang aming puso upang maging tunay na may integridad at mapagpakumbaba. Ikaw po magpapala sa bawat isa na nakikinig ngayong gabi. At naway may pamuhay ang mga prinsipyo na aming nabanggit. Salamat Panginoon sa aming natutunan sa pangalan ni Jesus. Ito po'y aming pinagpapasalamat at aming idinadalangin na matuto kami na magpakumbaba. Amen. Okay? Sa ating mga kapatid, kung kayo po'y napagpala, ay pwede po kayo magbigay ng inyong mga tithes and offering na ka-care of po sa ating kapatid na Berlinda. Okay? So, ganun pa man sa ating mga kapatid na may kaarawan ngayong August. So, happy birthday sa inyo. At darating na linggo ay pinaplano po natin na magkaroon ng face-to-face fellowship pero most likely ang mangyayari po sa atin ay baka gawin po natin to na ika-4th week sapagkat ako po ay nasa Lucena City on the 3rd week. Mahirapan ako makabalik ng Sunday kasi merong reunion po yung aming pamilya ng aking asawa at we are expected na makadalo sa reunion na ito. Pero ganun pa man, ang ating pong online worship service ay magpapatuloy. So loobin ng Diyos na tayo po ay magkita-kitang muli. At ating pong ipanalangin yung ating sponsor sa ating scholarship. At siguro po itong 3rd Sunday ay magbibigay uli ako ng 10 question kung kayo po ay nakinig. And then loobin ng Diyos na yung pong mga allowances na ating mga scholars ay dumating this week. At continue to pray para sa ating sponsor. Okay?
So, sa ating pong pangwakas na panalangin at bendisyon ay ating pong, awitin ang, ating doxology, okey? Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa gabing ito at salamat Panginoon sapagkat, tinuturuan mo kami na maging mapagpakumbaba at ang, pagkakaroon ng pagpapakumbaba ay bunga ng integridad ng puso. Na kami Panginoon ay, patuloy na magkaroon ng katarungan, habag, awa at, pagpapakumbaba sa aming mga puso. Salamat po sa lahat ng ito Panginoon na tinuturuan mo kami. Naway ikaw po ang maluwalhati, naway ikaw po ang mapaglingkuran. Naway makinabang kami sa aming pagtalima at pagsunod sa iyong kalooban. Ikaw po magpapala sa bawat isa na matiyaga na sumasamba at nakikinig sa iyo, Panginoon. Sa ngalan ni Kristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagpalain ka nawa't ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa't subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tatlo pong amen. 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 Magandang gabi sa inyo lahat. Maya kayong mapayapa at makatulog ng mahimbing at ihanda ng Diyos sa kinabukasan sa kabila ng mga ah, ulan na ating naranasan at pagbaha sa iba't ibang sulok ng ating kapuluan. Naway ang pag-iingat ng Diyos ay sumainyo lahat. God bless you po.